wala talaga akong maisip na dahilan kung bakit di umano no ay ang ating pangalawang pangulo nung siya ay estudyante pa lamang sa College of Law gumamit daw ng impluwensya. Isang nakakahiya para sa mga bubonistang tanganista ni Bangag, mga pinklawan-dilawan, mga komunista, mga kakampi ni Percy Tabi, mga kaliwang grupo. Itong banat ng San Sebastian College of Law din po mismo na sinabi niya, si Madriaga ay hindi niya alam kung graduate ba talaga sa College of Law ng San Sebastian. At pinalagan po ng naturang din mismo yung mga kasinungalingan niya laban kay Vice President Inday Sara Duterte na umano'y si Inday Sara nakagraduate lang daw or nakakuha lang daw ng malalaking grado diyan sa San Sebastian dahil lamang sa palakasan. Anak ng kabuti talaga naman. Pero ito po, para magbigay linaw po sa maraming Pilipino, lalo na yung mga naniniwala kay Madriaga, graduate ba talaga yan si Madriaga sa San Sebastian? Kasi nga ho, itong dean ng College of Law ng San Sebastian ay pumalag at nilinaw ang lahat ng kasinungalingan ni Madriaga. O tingnan mo ang Panginoon, kakampihan talaga pag ang isang tao ay inaapi. Ito maliwanag, nakahanap po ng kakampi si Vice President Inday Sara at mismong din po ang kakampi. At pahiya po dito si Madriaga at durog po sa mga banat ng naturang din sa College of Law ng San Sebastian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pakinggan po natin at panoorin itong interview po mismo sa College of Law ng Dean mismo ng San Sebastian College. Siya po ay si bago po natin yan, si Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law. Pakinggan po natin. Ano bang anong inyong reaksyon dun sa parang ang sinasabi palakasan lamang ba? Ang pagpasasabaste, nalalaka daw ba yan? Pag influential ka, madali kang matatanggap dyan at makakapasa sa bar. Ano po ang inyong side naman sa bagay na ito? Alam mo, nakakalungkot nga yan, na pati yung aming College of Law ay nakalagkad dyan sa usapin na yan. No? Siyempre, hindi totoo yung ganyan, Henry. No? Lahat naman ng College of Law, in fact, natatawa siguro sa sinabi ni Mr. Madriaga, dahil alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor, na walang bearing kung ano mga katatayuan mo sa buhay. Alam mo naman sa College of Law, pagalingan lamang yan, talino ang pinag-uusapan dyan. So, hindi maaari na para mag-i-influence spending ka lamang dyan. Marami naman kami mga estudyante, mga anak, sons and daughters of prominent politicians. Siyempre, hindi natin babanggitin ng mga pangalan, hindi naman sila involved dito. At pagdating nila sa College of Law, ay mga ordinaryong law students lamang sila. Just like everybody else. May mga anak din, mga justices, congressmen, na dumadaan sa aming law school. Walang special treatment na binibigay. Parang all is fair. And that's why I felt really bad on behalf of the faculty of San Sebastian College of Law. Then and now. Kasi itong usapin natin ito, 2005, I suppose, yung nangyari. Bagamat hindi pa ako ang dekano nung panahon na yun, ako'y miyembro ng faculty. Kilala ko siyempre ang mga personalidad na sinasabi
I think pwede kong banggitin, no, si Attorney Ryan Kilala, ay matagal ko kasama sa faculty, Opo. no? And for a time, tama, no, nag-serve siya as associate dean, no, ng College of Law. Imposible, Henry, no, na magkakaroon ng mga ganyang yung sinabi ni Mr. Madriaga na ikaw ay makakalusot sa College of Law dahil lamang sa iyong koneksyon o sa iyong apelyido o kung sino ang magulang mo. Walang gano'n, Henry. Lahat ng colleges of law, no? For a time I served as president of the Philippine Association of Law Schools. Opo. Kilala ko ang mga dekano ng iba't ibang law school sa buong Pilipinas. Palagi ko lahat sila ay naiinsulto, no, na sasabihin na pwede palang magkaroon ng ganyang kalakaran sa College of Law, whether in San Sebastian or any law school for that matter. Opo. Okay. Yung nagsalitang si Ramil Madriaga, kung inyong pakikinggan ay parang kilalang-kilala niya ang College of Law ng San Sebastian sapagkat para sabihin niya yon ay parang malalim ang kanyang inklinasyon, malalim ang kanyang koneksyon, marami siyang nalalaman at parang Dean of College of Law kung magsalita po ito. Ano ba sino ba itong si Madriaga ba ay alumni ba ito ng San Sebastian? Siya ba'y pasado sa bar? Nag-aral ba siya ng law riyan? Alam mo, hindi ko alam yun, wala akong personal knowledge, no? Pero nakita ko kasi yung kanyang affidavit dati, no? At sinasabi niya ay di umano'y siya graduate sa San Sebastian College of Law. Aha. At sinabi niya na siya ay hindi pumasa sa bar examinations, no? Sinabi naman niya yun sa kanyang affidavit. Pero alam mo, kahit ako mismo, no, hindi ko ma-check yan sa aming registrar's office basta-basta. Nahihingi kasi ako ng i-verify, no, because of maybe have the data privacy issues. Kaya hindi ko I'm relying totally on the strength of his first affidavit, no. Opo. Na sinabi niya na siya ay graduate din daw namin. Aha. O ayan ha, maliwanag, hindi sigurado itong si Attorney Ted Pastrana na din po mismo ng San Sebastian College of Law na graduate itong si Madriaga dyan sa San Sebastian, anak ng kamote. Putang ina, kasi kung graduate ka dyan, siyempre din po yan, alam na niya, alam nang din kung talagang graduate ka, kung dyan ka nagtapos ng College of Law. Walang interest ang San Sebastian dito sa kidnapper na ito. Siyempre, ikaw pa naman malaking eskwelahan, tapos merong ganitong klase na personalidad na sasabihin graduate ka, kaya dyan sa College of Law, kidnapper, notorious. Kahit putang ina, talagang itatakwil ka, talagang isusuka ka, at hindi magiging proud ang eskwelahan na yan. Kahit na sabihin na natin dyan ka graduate, hindi pa rin magiging proud ang eskwelahan na yan dito sa animal na sinungaling na si Madriaga. O ayan ha, hindi ho siguradong graduate ba itong si Madriaga diyan sa San Sebastian College of Law. Din na po mismo ang nagsabi niyan. Okay, tuloy natin. Aha. Pero yung mga estudyante ninyo, ano ba ang mga bahagdan na kanila pong dadaanan muna bago sila matanggap sa College of Law? Ano ang mga pag-aaral na kanilang kailangan tapusin hanggang sa makapasa sa bar at maging isang gaganap na abogado? Well, unang-una, kailangan may bachelor's degree ka. Diba? Dapat college graduate ka. Dito sa San Sebastian, kukuha ka ng entrance examination na kailangan mong maipasa. No? Ikaw ay interviewin para makita namin kung ikaw ba ay may, kumbaga may sapat na kakayahan o talino
para naman makapagpatuloy sa pag-aaral ng abogasya. Alam niyo, hindi naman lahat maaaring pumasok sa abogasya, no? Dahil may punctuation ka o ano, hindi po kailangan screen yun, no? At napaka-meticuloso ang tunay na yung screening talaga nagaganap ay sa College of Law mismo, no? Aha. Naku, yung mga professor diyan, lahat sila nga nag-react doon sa statement ni Mr. Madriaga Kasi kahit siguro lahat masasabi ko ng yung mga professor ay lahat sila ay parang kinwestiyon ng kanilang integridad, no? Na maaari pa lang ipakiusap lamang sa iyo, no? Maaari pa ito ipasa mo na o ano, hindi walang ganun Not in the College of Law, no? Nobody has ever approached me personally, no, na maaari bang ipabigyan natin ng passing mark itong isang estudyante ito. Whatever the reason is, wala po. So talagang nakakagulat yung kanyang statement na dahil daw sa influensya ng dating Associate Dean. Associate Dean pa man din, hindi yung dekano at hindi yung dekano at that time, no? Ay paano ba yun? Napakiusap sa mga profesor, no, na kahit medyo kulang ang kakayanan siguro ay ipasa daw, no? Imposible po, napaka-rigid, no, ng aming mga rules, no, na sinasabi hindi ka nga pwedeng humingi ng reconsideration ng grado mo maliban kung may pagkakamali yung computation, halimbawa yung addition lamang, no, ng score mo. At yun naman ay talagang nangyayari, no, na maaaring nagkamali ka sa pag-add ng iyong mga score. Di ba yung mga, I don't know if you're familiar, no, sa mga major examinations, so yung midterms at saka yung final exams, no, 10 yan, 10 tanong, tapos bibigyan ng grado sa bawat tanong. Di siyempre, may summation yon, no, baka nagkamali sa pag-add, no, pero hanggang doon lamang. Walang kumi-question sa judgment ng isang professor kung bakit ang isang estudyante ay bumagsak o pumasa. Ang Dali ka dito, Madriaga, pati mga profesor pumalag. Kahit na yung mga alumnus siguro, alumni ng San Sebastian, kailangan kundinahin nila to si Madriaga at pagtulungan ibaon tong kidnapper na ito. Dahil nadadamay na po yung pinanggalingan ng mga ito. Actually, itong San Sebastian College of Law, marami na rin nagiging mataas na opisyal ng gobyerno, lalo na si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara. Kaya, siyempre, magiging proud ang San Sebastian sa mga Duterte. Pero itong kay Madriaga, putang ina, dapat kasuhan nila ho ito. San Sebastian ay para lang pampribado. Privado po. Pribado, okay. At wala riyang mga miyembro ng management o ng faculty na mga Opisyal ng gobyerno. politiko o maaring mga kasi baka lumabas hindi, may mga politiko nga rin yan may mga nasa sa loob nga na pwede mong lapitan. Maaring ganon. Baka may mga kwento na lumabas pang ganyan. Unahin na natin kung ano ba ho ang bumubuong background nito, if I may, ng mga professor ninyo na ito mga nasa management ng College of Law ng San Sebastian. Ang management po, siyempre meron po kami mga religious administrators, no? Ito ay mga kaparian, no? Na nagpapatakbo ng buong eskwelahan. Pero sa College of Law po, meron tayong isang dekano, no? Tapos meron tayong associate dean, no? At siyempre, ang aming College of Law, we have about 75, no? We have a 75 strong faculty. Karamihan diyan, mga huwes, justices ng Sandigan Bayan, ng Court of Appeals, no? Prosecutors, private practitioners, no? As I mentioned, West, no? So yung mga judges ng Regional Trial Court, ng Metropolitan Trial Court, ay nagsisipagturo rin yan sa at aming iniimbitahan yung mga talagang mahuhusay, no, na nagtuturo. Meron din kaming may mga private practitioners din kami, at yan ay iniimbitahan din namin sila
Dahil alam mo, may mga highly specialized na subjects, kagaya halimbawa ng taxation, labor law, commercial laws, no? At kailangan namin ng mga abogado na may expertise din sa mga field na yan. Iniimbitahan namin sila magturo. Ito, mabigatin pala yung mga ano dyan, mga profesor ng Dane, no? Tsaka yung iba nasa talagang mga huwis. Yan ang mabigat na mga profesor. Tapos sasabihin ni Madriaga, palakasan lang buang. Siguro hindi siya pumasa dahil bobo. Hindi naman daw dyan nag-aaral sa San Sebastian. Tuloy natin ng konti. No? Ngayon, kung ang tanong ay merong bang politiko Influential personality. membro, maaari po kasi wala naman hong prohibition, no? Wala hong prohibition na ang isang politiko ay magturo, no, sa College of Law. That's the short answer to your Opo. question. Pero ang pagtanggap ninyo ng ang pagtanggap ng mga profesor ay dumadaan din sa masusi at sinsin na pagsusuri at maaring may mga sinusunod din kayo mahirap lampasang pamantayan. So, totoo yan, ano? Meron tayong mga academic committees, no? Tapos, as a matter of fact, kasabihan nga sa College of Law, hindi ka nag-a-apply para magturo. Kasi dapat kailangan maimbitahan ka para ikaw ay magturo sa College of Law. Alam niyo naman, hindi naman lahat ng abogado ay may inclination, no, na magturo ng batas. No? That's a different set of skills altogether. No? So talagang pinipili mabuti kung sino ang maaaring magturo sa College of Law. I'm talking about particularly in our College of Law, so we've been very selective, no? Meron kaming mga, siyempre medyo bata, no, na miyembro ng faculty, pati yan ho ay sinasala ho namin mabuti, no? Ito yung mga young practitioners o di kaya naman ay mga batang abogado clerking for Supreme Court justices sa ating kataas-taas at hukuman. Mahuhusay po, no? At hindi nyo sabihan natin, no, mahirap tawaran ng kwalifikasyon ng ating mga profesor. Kaya talaga naman nakaka-insulto, no, na sabihin na maaari pala na ganun daw, no, na pwedeng impluwensyahan. Pwedeng lakarin, pwedeng pwedeng bayaran, pwedeng alam mo yan, pwedeng palakasan lang diyan. Yun ho ang kwan eh. Yun ang siguro kung ilalagay kong sarili ko sa inyo bilang din at sa mga profesyon ninyo, magpapanting ang tenga ko ron eh. Correct. Totoo. Kaya mga profesor, makikita nyo sa kanilang mga Facebook account, no, na talagang sinasabing, meron ba kayong na-experience na ganito? Come forward, no? Kasi alam nyo, may mga kung may bad eggs na ganyan. Alam niyo, napakabigat ho ng parusa. Ayun na nga. Alam niyo, yung mga academic na dishonesty, yun na nga lang yung mga plagiarism, napakalaking bagay na. Opo. Yun na lang yung anong tawag dito, pangongopya sa klase ay napakalaking bagay na. Pag ito napaka-basic ko. Halimbawa may recitation tapos ay may nagpo-coach sa iyo na kaklase ay mapapalabas kayo pareho sa sa kwarto eh. Ganun ho yung rigor, no, ng pag-aaral ng batas. And I'm not trying to romanticize law studies here, no. Kumbaga, kung sa eskwelahan pa lamang ay magtuturo na tayo ng mga ganitong hindi tama, ay paano pa naasahan natin pag itong mga ito ay naging abogado? Kaya Correct. napakalaking bagay ho sa amin, no, yung integridad ng aming pagtuturo. Alright. Din, kung mamarapatin Dali. ninyo, maaari bang masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang Pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan eh. Sa inyo bang pagkakaalam, marahil dun sa mga naging professor niya,
Ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman ho, itinanggi na nga ho ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan eh, tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. 80 yung score niya. Dean, ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. Oo. I mean, walang sinisino mga tao. Wala akong, hindi ko nga alam no, na later on, malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no, sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang mag-i-stand out. No? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. Oo. I mean, when she was a law student, Tuloy natin konti, ganda ng kwento niya. kailangan mo pang ipagtanong kung inaros uneventful, no? Unless na magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang malaking usapin sa loob ng College of Law, no? Wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is I'm not aware of any incident, no? Kasi kung meron man hong ganon, at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, Apo. ay di yan huy makakarating yan sa Office of the Dean, o di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? At magkakaroon tayo ng formal na pagdinig, no, para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So, the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise hindi na expel na po sana sa College of Law. Hindi kaya al minimum na exclude from the College of Law or hindi na issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi mo talaga kapani-paniwala. Alright. Dean, on the lighter side, kumusta naman? Putang ina. Hindi ka panipaniwala daw itong si Madriaga. College of Law na po ang nagsabi niyan. O, tuloy natin ng konti, oh. I'm very, very proud, Henry, no, that our alumni, no, are in the forefront of the political discourse. No. Yun nga lang, may konting ganitong problema, no, na pati ang aming College of Law ay nakakaladkad sa mga ganitong usapin. Actually, yung inyong number one, si Judge Karen Canulas, Yes. diba? Actually, si Attorney Judy Lardizabal, mga number one. Tapos itong si Attorney Held Taway pala na ngayon ay President and CEO ng Aurora Pacific Economic Zone. Freeport Authority ay inyo ring alumni. And then of course, yun nga, si Judge Karen, Escanulas Armada ay distinguished alumni ng San Sebastian College, Recoletos. Marami. Wala na lang akong oras para isa-isahin ito. Now din, Marami po, yeah. Henry. Okay. Bit-bit ang pangalan ng eskwelahan at syempre ang reputasyon ng inyong mga kapwa profesor at ng inyong mga dean. Ano ang inyong gustong sabihin sa publiko ngayon para naman sa inyong panig na nakulayan ng hindi maganda ang College of Law ng San Sebastian? Well,
gusto ko lang sana ipaalala, no, na alam mo, fair ang aming College of Law, no. Hindi kami nag-engage sa mga ganyan, no, na sinasabi na may palakasan dito sa amin. Wala po talagang ganon. At pinapakiusapan ko lamang sana ang publiko, no, na maging mapanuri, no, dito sa mga ganitong aligasyon. Kasi ang nakasalalay talaga dito ay reputasyon, hindi lamang ng ating mga politiko na sasangkot dito sa ganitong usapin, kundi lalo na yung mga profesor na di umano ay sangkot dito, no, na nagkataon lamang na once in their career, no, as law professor, naging estudyante nila, no, ang isang famous at isang prominente, no, na political figure. At kung maaari sana ay that we be judged on the basis of our on the merits ng namin, yung aming programa. Kami ay pioneer sa mga academic programs, no. Halimbawa yung ladderized na Master of Legal Studies and Juris Doctor program, nangunguna po ang San Sebastian College of Law diyan. Yung aming programa para sa mga estudyante, no, na kasalukuyang empleyado ng local government units, no. Nangunguna din po kami diyan sa yan. So, napakadami po, no. At sabi niyo nga, marami rin kami mga alumni na mahuhusay. We're very proud of. I'm proud of our Vice President. I'm proud of Senator Marcoleta. I'm proud of Congressman Joel Chua. And the many others, no, who may have served in government, no. Nakakatuwa ho na in our own little way ay kami nakatutulong, no, sa pag-produce ng mga abogado na nagiging leader ng ating bansa. Opo. At yun po ay sana ho ay huwag mabahiran, no, ng mga ganitong aligasyon, no, sobrang mapanira. Ang layo-layo naman kasi ng mga sinasabi ni Madriaga. Isipin mo, ito bibigay lang ako ng konting komento bago tayo magpatuloy. Sinabi niya na palakasan, no? Palakasan dahil sa tatay niya, ni Inday Sara, na si Rodrigo Duterte. 2005, graduate si Inday Sara. Ito po yung average ni Inday Sara. Yung 2005, graduate, tapos nag-bar exam din siya, 2005. Passing rate, 27.22%, GWA is 80%. Sa isang take lang po yan. Malayo yung sinasabi ni Madriaga na kaya mataas ang grado ni Inday Sara pumasa sa College of Law ng San Sebastian dahil sa katatay niya. 2005, si Tatay Digong mayor pa lang yan. Hindi naman niyang kilala si Tatay Digong 2005 sa buong Pilipinas, lalo na po dito sa Luzon. Kaya paano maka-impluwensya si Tatay Digong para mabigyan ng grado si Vice President Inday Sara na mataas? At nagsabi na ito mismo College of Law, na walang ganun. Putang ina, no, itong si Madriaga, dapat ito talaga makulong ng habang buhay. Kung meron ng hukumbita ito sa sobrang kasinungalingan, dapat binitay na po ito. Kasi nga, sinira niya yung reputasyon ng San Sebastian College of Law, reputasyon ni Tatay Digong, reputasyon ni Inday Sara. Narinig nyo? Proud na proud yung College of Law din kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero si Madriaga, itinanggi na graduate diyan sa College of Law na yan. Tingnan mo, ito po yung sinasabi natin. Sino ba kasi magiging proud sa animal na kidnapper? Siyempre, putang ina, hindi mo yan na anuhin. Kumbaga, tanggapin na aminin na, meron ganito, putang ina. Kidnapper, lo. Kay Vice President Inday Sara, kay Tatay Digong, di ba? Mga abogado man yan, hindi magiging proud talaga sila. Tsaka, sir, wag kang magiging proud kay Chua, putang inang Chua na yan. Pati to si Chua, di ba? Galing pala dyan sa San Sebastian. Tapos payag lang siya. Nasasabihin ni Madriaga, graduate siya sa San Sebastian College of Law. Putang ina, ikaw, alumnus ka dyan eh. Dapat pinara mo, sasabihin mo, putang ina, sinungaling ka. Sinisira mo yung alma mater namin, sinisira mo yung pinanggalingan namin.
kung saan hinuhubog namin ang pagiging abogado namin. Tapos ikaw, sisingit-singit. Kaya hindi pinapara ni Chua, bagkos. Utang ina, sinabi pa niyang credible si Madriaga. College of Law din na nagsabi, wala sa listahan yan. Putang ina, wala kaming interesado dyan sa taong iyan. Kaya tama lang na banat-banatan itong si Madriaga ng mga profesor dyan sa San Sebastian. At hindi rin pala basta-basta sila nag-hire ng mga profesor. Hindi sila tumatanggap ng aplikasyon. Sila po mismo ang naghahanap ng mga profesor na gusto nilang magturo dyan sa kanilang eskwelahan. So, walang ganun pala, no? So, sinasala talaga nila ang mga profesor nila dyan. Tuloy pa natin yung isang sit na interview. Ito naman sa SMNI, pakinggan po natin, narito po. So, at kung merong may involved. Ito. Okay. Attorney, maraming salamat po sa panahon po ninyo at pinagbigyan niyo po kami, especially po dito sa SMNI News, and to clear things, especially po doon sa naging testimony ni Ramil Madriaga, involving the San Sebastian College Recoletos College of Law and Vice President po. So, Attorney, may we have your comment doon po sa sinabi ni Ramil Madriaga na gumamit nga daw ng impluensya o nagpatulong sa isang profesor, si Vice President Sara Duterte, para po pumasa sa law school. Alam mo, Jason, hindi nangyayari ang ganyan sa College of Law, no? Not in San Sebastian College of Law and not in any College of Law for that matter. No? No, pagdating sa integridad ng mga academic requirements, no, at talagang palagay ko medyo malabo at hindi totoo, itong kiniklaim nitong si Mr. Madriaga tungkol doon sa academic performance, no, ni Vice President Sara Duterte. Attorney, sa statement po ninyo, sinabi po ninyo na ang ito nga po, ang San Sebastian ay very particular po, especially sa may pamantayan po kayo, especially sa academic integrity at pagbibigay ng grado na nakabatay po sa merits. That's correct. Alam mo naman sa academe, no, major item yung integridad, no, at saka yung honesty, at yung mga kung magkakaroon man ng mga breach, no, ay medyo mabigat ang mga kaparusahan diyan, no. So, at ang ini-involve niya dito hindi lang isang miyembro ng faculty, kung hindi yung associate dean at the time, no, si associate dean Ryan Kilala at the time, no. At ang hindi niyo natatanong, ang dekano nung panahon na yon the late Willard Riano, si Dean Willard Riano, na hindi mo rin matatawaran ng integridad at hindi papayagan ang mga ganyang anomaly. Attorney, sa tingin po ninyo, paano po ito nakaka-apekto ang alegasyon sa reputasyon ng institusyon at maging ng mga estudyante at ng profesor po dyan po sa College of Law ng San Sebastian? Well, ako na may naniniwala, no, na sana'y walang epekto sa aking faculty at saka sa mga estudyante namin, no. Kasi sila ang nakakaalam, no, kung ano talaga ang pamantayan, no, ng College of Law noon hanggang ngayon, no. Kaya nga lang, ang worry namin ay para doon sa ating mga kababayan, no, na hindi naman nakakaalam kung paano ba talaga ang pamamalakad ng isang College of Law, no? Kung gaano kahalaga ang preparasyon ng aming mga estudyante para sa bar examinations, no? So, hindi maaari kasi hindi doon nagtatapos, hindi sa classroom nagtatapos o dito sa mga specific na subject nagtatapos ang kanilang pagsusulit. Meron pang bar examination. So talagang pointless, no, na ipapakiusap mo lamang na pwede bang ipasa mo na lamang ito. Wala talagang ganon kasi magkakaproblema ka rin naman sa bar examination. So alam ng lahat yan. Alam ng profesor, alam ng estudyante, kaya hindi ginagawa talaga.
At kung sakali man may mga ganong insidente, kung sakali at sinasabi ko wala naman dito sa anong ito, dito sa kasong ito, ay may mga kaparusahan, no? Ay para sa estudyante, yun kaya humingi ng reconsideration ng grado eh hindi pinapayagan eh, 'di ba? So, Tangina no, talagang ginago ni Madriaga yung San Sebastian. Malaking eskwelahan po ito. Kinulayan po ni Madriaga ng kasinungalingan. Dapat hindi po nila ito palampasin. Dapat sama-sama po sila magsampa ng kaso dito. Kasama rin po yung mga kongresista na nagdala dyan kay Madriaga. Dapat po asampan rin ang kaso nila. Kagaya yan sila ni Luistro, si Ridon, si Chua. Dapat ipadisbar tong mga animal na to eh. No, para makatikim at hindi na po pamarisan at hindi na po maulit ang mga ganitong insidente na nagagamit yung mga eskwelahan, yung kredibilidad ng eskwelahan, sinisira ng isang kriminal na kidnapper na kagaya ni Madriaga. so Tuloy, oh. at kung merong may involved na professor, nako, di matatanggal siya sa kanyang posisyon, no? So, wala talaga akong maiisip na dahilan kung bakit di umano, no, ay ang ating pangalawang pangulo nung siya ay estudyante pa lamang sa College of Law gumamit daw ng impluwensya. Kaya nakakapagtaka talaga, no? At saka tandaan natin na hindi pa presidente si PRRD nung panahon na yon. Siya ay mayor ng Davao City. Kung titingnan mo, wala pang nakakakilala kay President Duterte at that time, no, outside of the sphere ng Davao City. So, at may mas mga malalaki pang mga, estudyante, anak ng mas kilalang politiko na dumaan din naman sa aming College of Law at papapatunayan ko sa iyo na hindi binibigyan ng anumang special treatment ang mga estudyante na anak ng politiko, anak ng justice o kung sino man ang importanteng tao. Pare-pareho ang pagtrato namin sa mga estudyante namin. Narinig mo yan, Opo, Attorney, Madriaga? may legal po ba na hakbang na gagawin ang College of Law ng San Sebastian against Ramil Madriaga? Hindi pa napapag-usapan yan, no? Pero sa palagay ko baka hindi ko pinapangunahan ang desisyon, no, ng institusyon. Pero naunawaan kasi namin na politika ang pinanggagalingan nitong mga ingay na ito, no. So ayaw naman namin, no, na may involve pa kami at makikisali pa kami sa ganitong kaguluhan, no. Dapat nga lamang at nakakaladkad ang pangalan ng aming eskwelahan. But other than that, palagay ko, we will just leave it at that. At kami nagpapasalamat nga sa mga kagaya ninyo, no, na tinatanong kung ano ba ang katotohanan sa ganitong issue. Attorney, your message to the Mukhang wala pang plano sila na magsampa ng kaso kasi nga, di ba, ito ay politically motivated yung issue na ito at atake sa mga Duterte. Bukang ayaw nila makisasaw sa politics kasi baka mabahiran. Pero anyway, meron naman din silang karapatan na magsampa ng kaso at ihabla itong kasinungalingan ni Madriaga kasama yung mga nasa miyembro ng Committee on Justice. Dahil nasira sila dahil sa committee. public na lang po, especially na ngayon nga ay na-involve yung school po natin, yung College of Law, dito po sa itong San Sebastian sa mga allegations po ni Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte. Siguro ang hinihiling ko lang, kasi nakakabasa rin ako ng mga ibang comments sa social media, na ang ating mga kababayan ay maging mapanuri, no, para tingnan nila kung alin ba talaga ang may katotohanan at alin ang wala. At sana ay huwag basta-basta maniniwala, no, sa mga paratang na nakasisira, no, sa imahe ng mga institusyon kagaya ng San Sebastian College of Law. Sir, pahabol, sabi mo sa public na maging mapanuri. How about sa House Committee on Justice? Nako, alam ko naman na politika yan, no?
alam, may mga estudyante din tayo dyan, no? Estudyante namin dating estudyante namin, si Congressman Joel Chua, na andiyan din ang dating dekano ng aming eskwelahan, no? Na si Dean Rufus Rodriguez. Pinapaubaya na namin sa kanila kung paano nila titimbangin ang mga statements na ganito, at kami umaasa bilang bahagi rin ng publiko, no, na maliwanag sana, maliwanag at may pasihan kung ano man nakahantungan itong pagdinig na ito. Attorney Ted, maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat, Jason. Thank you, at maraming salamat sa pagbibigay ng espasyo sa aming paaralan. Thank you. Si Rufus Rodriguez pala, abogado pala, yan din pala ng San Sebastian. Putang na, kaya pala sabi, gigil na gigil si Rufus dito kay Madriaga. Ayan na, lumalabas na po ang katotohanan na itong si Madriaga ay sobrang sinungaling. Hindi totoo yung paratang na si Vice President Inday Sara ay pumasa lang sa College of Law dahil sa palakasan. Narinig niyo sinabi ng din, panahon na yun ay si Vice President Inday Sara ay talagang hindi pwedeng mabakapan ni Tatay Digong dahil si Tatay Digong mayor pa lang at hindi po to presidente. 2005, namali na naman ang script ng mga animal na mga sinungaling kagaya ni Trillanes at ni Madriaga. So ngayon, ano ang mangyayari dito? Ako, para sa akin, pagkatapos po dito ng isyong ito, ay akit naman to sa impeachment at si Inday Sara ay mabasura man ho talaga ang mga reklamo dito. At panigurado, kung ako naman San Sebastian, kasuhan po lahat ng miyembro ng Committee on Justice para magkaroon ng tamang hustisya ang College of Law ng San Sebastian. Kasi pangalan po yan ng eskwelahan ang pinag-uusapan. Kung anak ng kamote, hinayaan po ninyo dito at manahimik po kayo, kailangan na kayong pumayag na gano'n. Baka may ibang interpretasyon ng mga Pilipino, ng publiko sa San Sebastian College of Law. Pero maganda na rin po ito na lumabas po itong Dane at nagsalita ng katotohanan. Paniguradong wasak na naman ang kredibilidad ni Madriaga. Agsabi nga po ng mga abogado, falsos in ono, falsos in omnibus. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.